Good day guys! Sa video natin ngayon ay gagawin ko na po yung initial review para dito sa sapatos na pinadala sa atin ni Chowdan. Ito yung Chowdan Wind SL. So ito pong sapatos na to ngayon nagamit ko ng around 40 kilometers. Majority po doon ay mga short speed intervals hanggang 10 kilometer po na tempo. So Chowdan Wind SL. Ibig sabihin daw ng SLI Super Light. Ito pong sapatos na to, isang piraso, tumitimbang lang po ito ng around 165 grams. Actually, ito po ngayon yung pinakamagaan kong sapatos, including doon sa mga trainers ko and mga racing shoe. Ito pong Chowdan Wind SL, yung pinakamagaan na meron ako ngayon para sa isang US size 8. Punta muna tayo sa mga specs. Ito pong upper material, jacquard mesh upper. Talaga pong makita natin na talagang breathable yung upper material na tugman-tugma ngayong summer para sa mga speed session natin. Lalong-lalo na po ngayon, mabilis talagang uminit yung panahon. Talagang laking tulong ng gantong klaseng upper material. So, sa comfort at sa fit naman, ang sapatos na to, true to size po itong sapatos na to. So, itong US size 8, saktong-sakto yung fit nito sa akin. May clearance, maganda yung fit niya para sa akin. Medyo roomy din po yung toe box, pero hindi po natin siya may consider na wide. So, hindi po ganun. Medyo roomy lang po. So, kita naman po natin sa upper material, sa support, medyo halos wala po talaga siyang support. Sa padding, ganun din. Dahil itong sapatos na to, parang considered racing shoe na po yung design ng sapatos na to. Sa lace, sa tang, sa upper material. So, talagang parang race day shoe po. Pagdating naman po sa midsole, Q Kung Fu Pro. So, itong Q Kung Fu Pro, ito po yung gamit sa mga race day shoe ni Chowdan. Yun yung alam po, 19 and then 25mm, 6mm drop. Manipis po yung sapatos na to. So, ito po talaga para sa akin suitable para sa mga speed session natin. Pwedeng-pwede rin po itong gamitin sa race day, lalong-lalo na kung medyo magaan yung runner. Sa tingin ko, kaya nito hanggang 10 kilometers or even more, around 16 kung talagang medyo lighter runner ang gagamit. Pero kung medyo heavier runner, medyo manipis po yung stock height ng sapatos na to. Pwede pa rin naman pong gamitin, pero siguro sa tingin ko sa mga intervals and sa mga tempo session. So, ito naman po, ayan, QASU po ang rubber outsole na nakalagay dito. 40 kilometers, masasabi ko po na halos hindi pa rin po siya nabawas. Although, mabilis po yung karamihan ng mga pace na ginamit natin dito sa sapatos na to. Mabuhangin, matalim din naman po yung bypass road dito sa amin. So, para sa akin ang tibay, nung nakalagay na QASU na CPU-based na rubber outsole dito sa sapatos na to para sa 40 kilometers usage. So, yun, punta naman po tayo sa experience ko sa paggamit ng sapatos na to. Nagamit ko po to sa mga short intervals gaya ng 300 by 10, 400 by 10, 3 kilometers. Yung 3 kilometers po, unang-unang gamit ko rito, kulang 12 minutes po yung 3 kilometers. So, mga 355 or 350 something yung pacing nung araw na yon. Kaya nagulat ako dahil yun po yung unang-unang break-in ko ng sapatos na to. At nagulat po ako kasi hindi naman po talaga ako condition ngayong summer dahil medyo laylo po ako sa running ngayon. Actually, medyo kaya lang po ako nadadalas uli mag-Strava or mag-run dahil po kailangan ko i-review yung mga sapatos na pinadala sa atin. Pero talaga pong wala akong event nitong mga nagdaang panahon. So, sumunod naman po, nagamit ko na rin ito sa 5K, sa 10K, at yung 10K ko, naitakbo ko po yun dun sa bypass road ng around 40 minutes. Sabi ko nga po, halos lahat po ng sapatos na nire-review ko, tinetakbo ko siya dun sa bypass road ng 10K. So, ito po ngayon yung may pinakamabilis na 10K na naitakbo ko doon sa bypass road na 40 minutes. So, nagulat din po ako dahil sabi nga, hindi ako kondisyon. And then, nagulat ako doon sa performance tsaka sa oras ko ng araw na yun na muntik ko na pala siyang ma-sub 40. Although, sabi ko nga, wala naman siguro ako sa kondisyon niya. Pero still, ito yung may pinakamabilis na testing ko doon sa bypass road. And then yung lastly po, nagamit ko to doon sa 5K. Yung po, sub 20 na 5K. So, experience ko sa paggamit ng sapatos, pag po short intervals, gaya ng 300 and 400, kaya po niya mag-pacing ng 330, 340 na wala pong problema. Pag po short intervals. Pero po pag ang pacing na natin around 350s at tuloy-tuloy po yung takbo, gaya ng 5K and then 10K, para po sa akin nagkakaroon po siya or nagka-accumulate na siya ng konting hotspot dito sa kanang paa ko. So lagi po kasi dun sa kanang paa ko nagkakaroon ng konting-konting hotspot sa talampaan. Kaya para sa akin kung ang pacing around 350s hanggang 410,
kaya naman pong i-maintain yung sapatos na to. Pero para sa akin, kung bibilis pa ron, kunwari, makaya ko ng mga 350 or 340, sa tingin ko, magkakaroon ako ng hot spot dito sa kanang paa. So, yun, para sa akin, yun yung sweet spots. Pag short intervals, kahit medyo mabilis, okay lang. Pero po, pag yung mas humaba pa ron, kunwari, around 10K yung tatakbuhin, para sa akin, ang sweet spot, 350 hanggang 410. Kayang-kaya ng sapatos na itong Chowdan Wind SL. So, masasabi ko, isa to ngayon sa mga paborito kong gamitin dahil talagang nasusurprise ako sa performance ko habang suot itong sapatos na to. So, para sa akin, sa build quality, okay din naman po talaga. Talagang maganda at sulit na sulit yung materials na nakalagay dito sa Chowdan Wind SL. Sa mga runner dyan na ayaw mag-carbon plate at mas gusto nyo yung mas forgiving sa paa, itong Chowdan Wind SL, pwede po natin itong subukan. Although, hindi ko po siya mai-recommend na gawin natin na daily trainer na sa mga easy run. So, siguro exception kung talagang magaan tayo na runner, pwede po natin gamitin to sa mga easy run natin. Pero para sa akin, mas masarap siyang gamitin talaga sa mga mabibilis na pace tsaka sa mga intervals or tempo session natin. So, muli po, marami pong salamat sa lahat ng nanood. Kung nagustuhan nyo po yung pagkaka-review, paki-like po yung video, mag-comment po kung may mga additional question tayo. At kung magustuhan nyo man po yung sapatos, maglalagay po tayo dyan ng link dyan sa ibaba. So, muli po, marami pong salamat sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa akin, sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayong lahat. God bless po sa lahat.